Mapagpalang araw po at shout out po kay Boss Gerald Duatlia, kay Boss Malvin Esguera, kay Ma'am Sarachur, dyan po sa Malaysia, kay Boss Alberto Gonzales, kay Ma'am Lia G. Juarez, kay Ma'am Tismancio, at kay Boss Rene Tolentino. Muli po sa mga nagnanais po gustong ma-mention po ang inyo pong mga pangalan, ilagay lamang po ninyo sa ibaba sa ating comment section ng bidyong ito ang inyong mga pangalan. Huwag na po tayong mag-aksaya pa ng oras. Ngayong araw na ito ay atin na pong umpisahan ng ating bagong kwentong pangkababalaghan. Mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong mga tagapakinig. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, saan mang lugar kayo naroroon sa mga pagkakataong ito. Ngayong araw na ito ay isa na namang bago at magandang kwentong pangkababalaghan ang akin pong handog sa inyo, at ito po ay ating pamamagatang si Karding at ang kanyang alagang puting kabayo, dito lamang po sa ating mumunting channel na ito, Mundo ng Misteryo at Kababalaghan. Magandang araw po, Sir Jess. Itago niyo po ako sa pangalang si Karding. Hindi ko po tunay na pangalan dahil sa ang kwentong ito ng aking buhay ay masyadong misteryoso. At yun po ang dahilan kung bakit naisip kong ipadala sa inyo ang aking kasaysayang ito. Dahil po sa ang inyo pong channel ay naglalaman po ng mga usaping pangkababalaghan. Sir Jess, panganay po ako sa aming 5 magkakapatid. 3 kaming mga lalaki at 2 mga babae, at kami nooy naninirahan sa isang liblib o isang tagong baryo na nasasakupan ng probinsya ng Romblon. Hindi ko na lamang po babanggitin sa kwento kong ito ang pinakang eksaktong lugar dahil magpasa hanggang sa ngayon ay naririnig ko pat na babalitaan ko na pinag-uusapan ng mga taga sa amin ang tungkol sa aking naging karanasan, lalo na nga sa harapan ng inuman. Nasa edad pa lamang ako noong 21. Sa pagkakatanda ko po, Sir Jess, ay ako ang palaging katukatuwang ni Tay Milandro sa lahat ng mga gawain sa bundok at maging sa pagpapalaot. Pagka-graduate ko noon ng elementary, ay hindi na po ako nagpatuloy pa sa pag-aaral dahil ang gusto ko ay ang magtrabaho na lang sa bundok upang kahit papaano'y makatulong sa aming mga magulang upang hindi sila masyadong mahirapan sa pagtataguyod ng aming pamilya. Anak Karding, bakit po itay? Talaga bang wala ka ng planong magpatuloy anak sa pag-aaral? Sayang kasi anak, tumatakbo ang mga oras, araw at panahon. Sayang kung hindi mo makakamit ang iyong pangarap na maging isang doktor. Hindi ba't yun ang matagal mo nang pinapangarap anak? Mga kamundo, pasensya na po kung medyo maingay. Kasi po umaga ngayon nang tayo'y mag-record. Balik po tayo sa ating kwento. Ang sabi sa akin noon ni Tay Milandro, noong magkataong magkasama kaming 2 magpapagulong ng mga niyog patungo sa ibabang parte kung saan ay naroon ang aming lukaran. Matagal ako noon, Sir Jess, bago nakasagot kay Tay. Inisip ko munang mabuti kung ano ang isasagot ko sa kanya. Kuwan po itay, ang totoo po'y gustong-gusto ko pong magpatuloy sa pag-aaral. Pero sa nakikita ko pong kalagayan ng ating pamumuhay, nagpasya na po akong isang tabi na muna po ang aking mga pangarap. Ayokong nakikita kayong masyadong nahihirapan itay. Kayo pong 2 ni Inay Pasing. Itay, tutulungan ko po kayo ni Inay na maitaguyod ang ating pamilya. At gusto ko pong ang aking mga nakababatang kapatid, sila na munang makapagtapos. Makita ko lamang po sila itay, na sila po'y edukado na at maganda na ang buhay, ay masaya na rin po ako doon, Tay. Pero anak, obligasyon namin bilang iyong mga magulang na kayong lahat ay papagtapusin sa pag-aaral. Sa abot ng aming makakaya, ay gagawin naming lahat para lamang maibigay sa inyo ang magandang kinabukasan. Anak, nauunawaan kita. Alam ko kung ano ang gusto mong mangyari. Oo, gusto mong makatulong sa amin iyong mga magulang, pero papaano ka? Ayaw namin ng iyong ina
na dumating ang panahong matulad ka lang sa amin na tanging ang magsaka at magpalaot lang ang ikinabubuhay. Papaano ang iyong magiging pamilya, anak, Karding? Dagdag pang sabi sa akin ni Itay. At alam kong ginagawa niyang lahat para ako'y kanyang makumbinsi. Nauunawaan ko siya. Higit sa lahat, alam ko ang nararamdaman niya. Masakit sa kanyang damdaming makita akong imbis na ako'y nasa eskwelahan na katulad ng aking mga kapatid, ay naroon ako sa bundok na kanyang kasakasama't katukatulong niya. Kung kaya't kahit papaano'y mabawas-bawasan ang alalahaning kanyang nararamdaman para sa akin. Sa aking magiging kinabukasan, ay naisip kong sabihin sa kanyang, hayaan niyo po, Itay, kapag ka po nakapagtapos na po sa pag-aaral ang 4 kong mga nakababatang kapatid, ako naman po ang magpapatuloy sa pag-aaral para po sa aking pangarap na maging isa pong doktor. Anak, may edad ka na noon. Alalahanin mo, ikaw ang panganay sa inyong 5 magkakapatid. Ilang taong gulang ka na kung magha-high school ka. Itay, hindi ho pa wala namang bata o matanda sa pag-aaral? Ang iba nga po'y uugod-ugod na nang makagraduate sila sa kolehiyo o sa high school. Medyo napaisip at natawa sa aking mga sinabi si Itay. Hay, kung sa bagay tama ka riyan, anak. Hay, salamat sa ating Panginoon at biniyayaan niya kami ng panganay na anak na katulad mo, Karding. Mabait, masipag at maunawain. Totoo pong lahat, Sir Jess, ang mga sinabing yun sa akin ni Itay Milandro. Dahil walang ibang nilalaman ng puso't isip ko noon, kundi ang makatulong sa aming pamilya. Dahil sa ang ibang mga kabinataang kaedaran ko noon sa aming baryo, ay natutunat naging abala ang mga ito sa mga pag-aalaga ng mga manok panabong at natuturing uminom ng inuming nakalalasing. Yun ang kanilang naging libangan, salip na tumulong sa kanilang mga magulang. Nagpatuloy na kami noon ni Itay Milandro sa aming ginagawa sa bundok. Naipon naming lahat sa aming lukaran ang mga bunga ng niyog na siya naming gagawing kopra upang maibinta't magamit ng aming pamilya hanggang sa sumapit na nga ang mga 4:30 ng araw na yun at nataong araw ng Biyernes ng hapon nang magpasya na itong si Itay Milandro na kami ay umuwi na muna't bukas na lamang ipagpatuloy ang mga gawain sa aming lukaran. Nagkanya-kanya kaming dalawa na nagdala ng aming mga dadalhin. Nakakailang hakbang pa lamang kami noon nang makarinig kami ng mga yabag ng kabayo na para bang ito'y tumatakbo at iyon ay sinundan kaagad ng kanyang paghuni. Pareho kaming dalawang nagtaka noon ni Itay kung nasaang parte ng bundok na aming kinaroroonan nagmumula ang tumatakbong kabayong yon. Nagpalingaling nga kami noon ni Itay sa paligid hanggang sa biglang, Ama, anak, nakikita mo ba ang nakikita ko? Tanong sa akin ni Itay. Opo, Itay. Isang puting kabayo at ito'y nakahinto na wari po'y nakaabang at naghihintay lamang sa atin na tayo'y lumapit sa kanya. Halika, anak, maglakad tayo papalapit sa kanya. Sige po, Itay, tayo na po. Hindi gumagalaw ang puting kabayo habang kami ni Itay ay papalapit na sa kanya at nang kami ay nasa kanyang harapan ay, kaninong kabayo kaya ito? Maraming may mga kabayong alaga ang ating mga kabaryo pero isang puting-puti at lalaking kabayo ay wala akong matandaang pag-aari ng isa man sa ating mga kabaryo, anak. Ang dagdag pang sampit ni Itay, dahil ng kanya itong sinuri ay totoong isa nga itong lalaking puting kabayo. Kalmado lamang ito, hindi agresibo, na para bang ito'y hindi natatakot sa amin. Ganoon rin kami ni Itay Milandro sa kanya. Hindi kami nakakaramdam ng takot sa kanya. Itay, ano po bang balak mo patungkol po rito sa ating nakitang kabayo? Tanong ko kay Itay noon. Kuwan, anak, bumalik ka sa ating lukaran. Sa loob ng ating lukaran, kunin mo roon, anak, ang lupid. Tatalian natin itong puting kabayo. Tatalian natin itong puting kabayo at dadalhin sa ating baryo. At pagka ito'y pag-aari ng ating kabaryo't nawawala, pagkarating sa ating baryo'y pupunta kaagad ako kina Kapitan. Ipagbibigay alam ko kaagad sa kanyang patungkol sa nakita nating puting kabayong ito. Susundin ko na sana si Itay, ngunit pareho kaming dalawang
Nagulat at nagtaka sa aming narinig at nakita sa aming likuran sa may parteng gilid ng daan sa mismong kakahuyan dahil walang sino man sa inyong mga kabaryo o mga taga-kabilang baryo ang nagmamay-ari ng lalaking puting kabayo na yan, Melandro. Boses ng isang matandang lalaking nakita naming bigla na lamang na lumitaw sa aming likuran at ang matandang lalaking yon ay kilalang kilala namin ni Itay at siya ay walang iba kundi si Diyos ko po, Tatang Irmenyo, kayo po ang matandang albularyo sa kabilang baryo at naninirahan sa bundok katabi ng malaking punong akasya. Hintakutan at gulat na pagkakasambit ni Tay Melandro kung saan ay katulad ni Tay ay parehong-pareho ang aming nooy nararamdamang gulat at pagkamangha sa biglaang paglitaw nito sa aming paningin. Si Tatang Irmenyo, mga kamundo, ang mahusay na albularyo sa kabilang baryo. Marami na itong pinagaling na iba't ibang uri ng mga sakit, hinulam, binarang, inaswang man, at kung ano-ano pang mga karamdamang likha ng mga nilalang na kampo ng dilim, at maraming nagsasabing ito raw ay may alagang engkanto, ngunit walang sino man ang makakapagpatunay noon kung yun ba'y may katotohanan o wala. At ang kanyang panlabas na anyo, kung ilalarawan ko po sa inyo, ay wala itong ipinagkaiba sa anyo ng isang ermitanyo. Oo, Melandro. Ako nga. Tatang Irmenyo, teka lamang po. Paano niyo po nasabing ang puting kabayong ito ay hindi pag-aari ng sino man sa aming kabaryo at maging ng mga taga-kabilang baryo, o sa madaling salita ay walang nagmamay-ari nito? Tanong ni Tay Melandro sa matandang albularyo habang ito'y naglalakad na ng marahan papalapit sa aming kinaroroonan, sa aming dalawa ni Tay Melandro at sa puting kabayo. At nang siya'y nasa aming harapan ay nag-uwi ka itong muli ng mga salitang mas lalo pang ang nagpagulo sa aming dalawa ng aking ama. At nang siya'y nasa aming harapan ay nag-uwi ka itong muli ng mga salitang mas lalo pang ang nagpagulo sa aming dalawa ng aking ama. Dahil totoo ang mga narinig niyong sinabi ko. Walang sino man ang nagmamay-ari ng puting kabayong ito. Ikong wala pong nagmamay-ari ng puting kabayong ito, Tatang Irmenyo. Kanino po ito? Sino po ang nagmamay-ari nito? Ako, iho. Kayo po, Tatang Irmenyo. Hindi po ba kayo nagbibiro? Paanong kayo po ang pagkakaalam po namin ay wala kayong alagang kabayo. Ang inyo pong inaalagaan sa inyo pong kubo sa bundok na aming nakikita ay ang inyo pong kaisa-isahang puting aso. Pero kabayong puti po ay wala. Wala, hindi ho ba? Ang tanong muli ni Itay. Samantalang ako noon ay tahimik lamang na nagtatakang nakikinig sa kanilang mga palitan ng mga pag-uusap. Ayoko kasing makisali sa usapan ng mga matatanda dahil sa yun po ang mahigpit na tagubilin sa aming magkakapatid nila Itay at maging ninay. Melandro, naniniwala ka ba sa mga kababalaghan o misteryo ng mundong ating ginagalawan? Misteryo po o kababalaghan po? Tatang Irmenyo, oo po. Pero ano po bang kaugnayan ng misteryo sa puting kabayong ito? Pabalik tanong pang muli ni Itay sa matanda. Malaki iyo. Dahil ang totoo matagal na sa aking pangangalaga ang puting kabayong yan. Magmula nang pinasok ko ang buhay pagiging manggagamot o albularyo. At hindi ko magagampanan ang papel ko. Sa mundong ito, hindi ko magagawang gamutin o pagalingin anumang uri ng mga sakit na likha ng mga alagad ng dilim kung wala itong aking alagang kaibigang puting kabayo na isang engkanto. Ano po, Tatang Irmenyo? Aaminin ko po sa inyo, Sir Diaz, ng mga panahong yon at ng mga pagkakataong yon ay ramdam ko sa aking sarili at maging kaitay na para bang nangalisag o nagsipagtayuan ng aming mga balahibo sa aming mga katawan nang marinig namin yon kay Tatang Irmenyo na ang puting kabayong yon na nasa aming mismong tabi
ay hindi raw ito isang ordinaryong kabayo lamang, kundi ito ay isang engkanto. Ang totoo ay hindi yun bagong bagay, kaalaman, paniniwala o mga kaganapang ganoon sa amin. Dahil nga ng mga panahong yun, halos ang buong bayan o maging baryo sa aming probinsya noon ay naniniwala sa mga kababalaghan, bertod, agimat o mutya, lalong-lalo na nga sa mga nilalang na kung tawagin ay mga engkanto. Bagamat hindi yun bago sa aming pandinig, ngunit nagtaka kami ni Itay sa kung papaanong magiging isang engkanto ang puting kabayong yon at bakit ito nagpakita sa aming dalawa. Tatang Herminio, kung totoo pong isang engkantong nagbabalad kayo, lamang ito pong lalaking puting kabayong ito at inyo pong inaangking naging alaga nyo po, ay bakit po ito nagpakita sa amin? Ano po bang rason o dahilan? Ang nagtatakang tanong ni Itay. Alam mo, Iho Melandro, sa inyong mag-ama ko lamang sasabihin ang lihim kong ito. Ang mga buhok ng kabayong ito, sa oras na siya'y iyong paliguan at suklayin ang kanyang mga buhok, at ang maiiwang buhok sa suklay, ang isang bagay na matatawag na bertod ng kabayo. Ano po, bertod ng kabayo? Oo, Iho Melandro, at ang mga buhok nitong alaga kong puting kabayo na nakukuha kong naiiwan sa suklay, ang ginagamit ko sa panggagamot bilang albularyo ng probinsyang ito. Aminin man natin o hindi, alam nating maraming mga tao ang nag-aasam na magkaroon ng bertod na siyang pinaniniwalaang pampaswerte sa lahat ng mga bagay sa negosyo. At kahit saan paman, at maswerte kayong mag-ama, dahil tulad ko noon, at tulad nyo ngayon, hindi ko rin inaasahang sa dinami-rami ng mga taong nag-aasam na magkaroon ng mutya. Higit sa lahat, ay alagang kaibigang engkanto, ay ako ang pinalad na magkaroon ng bertod ng hindi pangkaraniwang kabayo, kundi isang engkantadong puting kabayo. Melandro, makinig kayo. Magmula sa araw na ito, ay sa inyong mag-ama ko na ipinagkakatiwala ang pangangalaga o pag-iingat sa puting kabayong ito. Kayo nang mag-ama ang magiging bagong mga kaibigan nitong kaibigan kong engkantong kabayo. Marami kayong pwedeng panggagamitan ng kanyang mga puting buhok at ito'y magiging mabisang-mabisa, lalo na kung ito'y gagamitin nyo sa katuwiran o sa madaling salita'y sa mabuti. Dahil ang aking alaga't kaibigang puting engkantong kabayong ito ay kabilang sa mga mabubuting engkantong nilikha ng ating dakilang manlalalang, kaya't hindi marapat na ating gamitin sa masama ang bisa ng kanyang bertod. Ang dinig naming seryosong at mahabang paliwanag sa amin ni Tatang Herminio. Ang totoo'y gulong-gulo ang aming isip noon ni Itay, dahil alam ko pong totoo ang lahat ng mga sinasabi niyo, Tatang Herminio, patungkol po sa aming bagong kaibigang puting kabayong ito, pero meron lamang pong magiging problema. Hindi po kaya magiging questionable po ito sa aming mga kabaryo o sa aming mga kakilalang mga kabaryo na ang alam po nila'y wala kaming alagang kalabaw, lalo na po isang kabayong puti na katulad nito. Ano po ang aming isasagot sa kanila sa oras na po na itanong nila sa amin sa kung saan galing itong puting kabayong ito at kung papaano kami nagkaroon nito? Tanong ni Itay Melandro sa matandang albularyo. Melandro, magandang katanungan yan, dahil ang totoo yan din ang tanong ko noon sa ermitanyong nagbigay sa akin ng engkantong kabayong yan. At heto ang may sasagot ko sa iyo. Ano po? Ano pong ibig nyo? Ang ibig nyo po bang sabihin ay Ang ibig niyo po bang sabihin ay ang kabayong ito po ay bigay sa inyo ng isang ermitanyo? Oo, Iho. Yan ang totoo. Masyado na akong matanda para magsinungaling pa sa inyo. Hindi niyo dadalhin sa inyong baryo ang kaibigan niyo at alagang puting kabayong engkantong ito. Mananatili siya rito sa inyong bundok. Dito niyo siya aalagaan, pagkakainin, paliliguan, at walang sino man ang makakakita sa kanya maliban sa inyong dalawa. At kung sakaling may problema ang mga alalahanin, mga pagsubok na dumating sa inyong buhay, suklayin nyo lamang ang buhok
ng kaibigan niyong inkantong puting kabayong ito. At ang maiiwang mga buhok niya ay ipunin niyo at gamitin saan niyo man gusto. Pananatilihin niyo lamang ang lihim ng puting kabayong ito. Huwag niyo itong ipagsasasabi kanino man. Higit sa lahat ay huwag niyo siyang dadalhin sa inyong baryo. Anumang unos o anumang problema ang mangyari, yan ang palagi niyong pagkakatandaan. Pero Tatang Ermenyo, nawala siya. Nawala siya. Nasaan na siya? Paanong bigla-bigla na lamang siyang nawala sa ating harapan, anak? Hindi ko po alam, Itay. Dahil katulad niyo po, nagtaka rin po ako sa kung paanong bigla na lamang naglahong parang bula sa ating harapan si Lolo o si Tatang Ermenyo. Oh, Diyos ko! Anong klaseng kababalagan ba ito, anak? Itay, makinig kang mabuti. Sundin nating lahat ang mga sinabi ni Tatang Ermenyo. Mananatili dito sa ating lukaran, dito sa ating bundok, itong ating bagong kaibigan at alagang puting kabayo. Higit sa lahat, anak, ipangako mo sa akin walang ibang tao ang makakaalam nito. Opo, Itay, makakaasa ka pong tayong dalawa lamang po ang makakaalam nito patungkol sa kanya. Salamat, anak. Sige na. Kunin mo na ang lubid sa loob ng ating lukaran. At alas 5:30 na pala ng hapon. Malapit ng dumilim. Kinakailangan na nating maitali o maiula ang ating kabayong ito sa madamong parte ng bundok na ito. At bukas ng umaga, mapainom natin siya ng tubig sa ilog. Sige po, Itay. Inayos namin ang pinagtalian namin sa aming alagang puting kabayo. Tiniyak naming maganda ang lugar o pwestong kanyang kinaroroonan. Bago kami ni Itay, nagpasyang iwan ito sa bundok na nasasaklaw ng aming lupain at nagpasya na kaming dalawa ni Itay na kaming dalaway uuwi na sa aming baryo. Inilihim namin ni Itay sa aking mga kapatid kay Inay ang tungkol sa misteryosong aming naranasan sa bundok ng mismong araw na yon. Kasalanan man yon na maglihim sa aming pamilya pero dala ng pagkakataon. Ayon ang kinakailangan. Kinaumagahan po, Sir Diaz, ay isang balita ang aming nabalitaan sa isa sa aming kabaryong magsasabong na si Mang Florido nang ito'y napadaan sa labas ng aming tahanan dahil magandang umaga, paring Melandro at maring Pasing. Oo, magandang umaga rin, paring Florido. Saan ka pa galing at parang ikaw ay balisang balisa? Halika't pumasok ka na muna rito sa aming balkonahe para makapagkape. Ang dinig ko noong tanong ni Itay at sabi niya sa kanyang kumparing si Mang Florido. Pumasok ito sa loob ng aming balkonahe at agarang ipinagtimpla ni Inay Pasing ng mainit na kape. Paring Melandro, usap-usapan na ngayon ng ating mga kabaryo ang tungkol sa tanyag na manggagamot o albularyong si Tatang Ermenyo. Anong ibig mong sabihin? Ano si Tatang Ermenyo? Bakit ba, paring Florido? Ano ang tungkol sa kanya? Tensyonadong sagot ni Itay sa kanya. Juan, pare, kahapong mga alas 4:30, ayon sa mga taga-kabilang baryo, nakita raw nilang wala ng buhay sa kubo mismo ni Tatang Ermenyo. Si Tatang Ermenyo nawala ng pulso. Wala na itong pulso o wala ng buhay. Patay na, pare, si Tatang Ermenyo. Ano? Pansamantala ko pong pinuputol ang ating magandang kwentong ito, mga kamundo. Abangan niyo po ang karugtong dahil po sa ang misteryosong kwentong ito ay meron pong kinalaman sa sabong at kababalaghan. Sa mga gusto pong magpa-shoutout sa next upload po natin, i-comment lamang po ninyo sa baba ang inyong pangalan at yan po'y bibigyan po natin ng importansya. Nang sa ganoong paraan po ay makapagpasalamat man lamang po ako sa inyo. Salamat po sa inyong lahat. At magandang araw po o gabi sa inyong lahat.